Inihulog ng masamang stepmother ang anak na lalaki mula sa bangin. Habang ang batang lalaki ay halos mamatay. Swerte't napansin ng batang babae na naglalaro malapit. Sa tulong ng batang babae, agad isinugod ang bata sa ospital. Sa pagkaalarma ng batang babae, napansin niyang nawawala ang kanyang kwintas. Sa katunayan, aksidenteng natanggal ng batang lalaki na kakabangungot. Mabilis na nagdaan ang 10 taon. Ang batang babae na lumaki ay malapit ng ikasal, ngunit siya'y walang kaalam-alam na ang kanyang asawa ay siyang batang lalaking kanyang iniligtas noon. Sa kanilang gabing pag-iisang dibdib, ngunit hindi dumating ang lalaki. Sinabi ng asawa na hindi siya uuwi ngayong gabi, at paalala, ikaw ay isang espiya na binili ng pamilya Chin. Bawal sa iyo na turing Jin ang sarili mong asawa. Ganito ang nangyari, hindi umuwi ang lalaki, at kinabukasan, habang umiinom ng tubig ang babae, nasagi niya ang munting kahon sa mesa. Nakita ito ng muling bumalik na asawa. Nakita ang kanyang pinakamamahal na kwintas. Agad siyang nagalit. Sino bang nagbigay sa'yo ng karapatan na galawin ang aking gamit? Hindi ko sinasadya. Sa oras na ito, nawala na ang katinoan ng lalaki. Hindi siya nakikinig sa anumang paliwanag. Siya'y lumapit at hinalay ang leeg ng asawa. Sinabi na ang kwintas ay mas mahalaga kaysa sa buhay niya. Hindi alam na ang may-ari ng kwintas ay ang kanyang asawa. Lalabas ka ba ng sarili mong pagsusulungan o ako ang magtutulak sa'yo palabas? Talaga, hindi ko sinasadya. Nakakita ako ng kwintas na kamukha nito. Siguro ay makakahanap ako ng pareho. Ang pinakapresyadong bagay sa iyo, isang-isa ko ring sisirain. Maghintay ka. Hey, Chen Chen, anong nangyari sa'yo? Bumangon ka. Paano siya naisagad pa sa labas? Sa loob ng kwartong ibinilin ko kay Chen Chen. Dobleng dami ng love potion. Ay, Chen Chen, anong nangyari? Sibay sinaktan ka ba ng bastos na bata? Wala si Kung Lashi dito. Hindi ito tungkol kay Lu Ziyan. Sira ko ang isang kwintas na tila may halaga para sa kanya. Iyan bang nasa ibabaw ng mesa? Hey, Chen Chen, nahulog ka ng gulo. Iyan ay napakahalaga sa kanya. Ganito, Zuer, magpasuri ka sa pamilyang doktor para ayusin si Chen Chen. Pupunta akong tingnan si Xinyan. Ang kwintas na iyon, bakit tila magkatulad ito sa kwintas noong bata pa ako? Tinawag ako ng punong doktor. Pakikilahok. Pasensya na, ngunit ikaw ay natanggal na sa trabaho. Bakit? Kasama ka ba sa mga minumura ni Lu Ziyan? Sinabi niya, anumang kumpanyang tatanggap sa'yo, ay mapipilitang magtigil. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Alam mo na ang kalagayan ng nanay ko. Kung nais mong mapanatili ang iyong trabaho, kailangan mong lapitan si Lu Ziyan. Kung hindi ka niya ibubuwisita, baka may pag-asa ka pa. Kamusta ka, kasama? Tungkol ito sa kalagayan ng nanay mo. Ako'y darating agad. Hindi ko natagpuan ang pumapantay na puso para sa nanay mo. Ngunit ipinaabot ko na sa mga kaibigan ko sa ibang bansa. Tulungan mo akong maghanap ulit. Mas marami pa sa pasensya. Kapatid na lalaki, abala ako sa'yo. Kapag dumating ang oras, ikaw ang mag-aasikaso ng bagong operasyon ng nanay ko. Pabayaan mo akong gumawa ng operasyon. Anong nangyari? Nakalimutan mo ba? Ang pangunahing layunin mo bilang doktor ay ang paggalingan ang nanay mo. Nakasama ko, ang pinuno ng kabilay ipinagutos na walang anumang kumpanya ang makipag-ugnayan sa akin. Sino? Siya'y mayaman at may kapangyarihan, at siya'y naging dahilan ng pagkakapinsala mo sa buong industriya. Siya ang mayaman at may kapangyarihan, at hindi siya lalapit sa ibang tao. Hindi lalapit sa ibang tao.
Paano mo siya nasaktan? Isang beses mo nang natrito ang isang kaibigan niya, Gina Mo. Sa pagkakataong iyon, sinabihan kita na gamutin ang kaibigan kong may sakit. Kagawad, minsan mo na rin akong tinulungan. Oo, ako nga. Kung sa pagkakataong ito'y magpapatuloy kang gumawa ng mga walang batas na bagay, ako mismo ang papatay sa'yo. Sa huli, isinara niya ako dahil sa iyon. Tatapusin ko rin ang relasyon ko kay Lucien. Hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa pag-aasawa namin. Ako'y nagsimula ng away. Kapatid, huwag mo nang alalahanin ito. Walang makakatalo sa kanya sa aking babaeng kapatid. Ako'y pupunta sa kanya at magpapaliwanag. Ang pulong na iyon ni Mr. Boone ng alas 4 ng hapon ay naayos na. Hintayin ka na lang pumunta. Lucien, anong nangyari kay kapatid? Anong karapatan mong ipaban siya? Anong klaseng gulong ito? Anong karapatan mong ipaban ang kapatid ko? Si Chen Chen, siya ang nagligtas sa aking buhay. Sa bahay namin, hindi mo ito pwedeng gawin. Ano ba kayo? Kami ay magkapatid na lalaki at babae. Amin kaming dalawa ay nagtapos sa parehong eskwelahan ng medisina. 2 taon siyang mas bata sa akin. Alam mo ba kung gaano siya kaawa-awa dati? Ang kanyang amay may ibang babae. Hindi niya pinapansin ang kanyang ina na may sakit. Siya mismo ay nagtatrabaho sa labas. Ginagamit niya ang kanyang kinikita para sa gastos sa gamot ng ina. Sa ganitong kalagayan, ikaw pa rin ang nananakit sa kanya. Kaya't gusto mo siya. Huwag mong sabihin ng mga bagay na walang katotohanan. Kahit mahalin ko ang pera, siya'y isang taong may dangal. Siya'y dapat na magbigay sa akin ng dahilan para mahalin siya. Kung gusto mo siyang palayain, maari. Siya mismo ang dapat lumapit sa akin. Sa ulan. Mr. Jiang, mag-ingat. Walang hiya. Kapatid, nakipag-usap na ako kay Lucien. Sinabi niyang kailangan kang mag-sorry sa kanya mismo. Iyan ang tanging paraan para mapatawad ka niya. Paumanhin, mukhang nagkamali ako para sa iyo. Luzang. Gusto mong maghiwalay tayo, ngunit dumarating ka pa rin. Ito'y isang paraan ng pagnanakaw. Tama na. Wuzang, ang mga bagay na iyong binabalik. Totoo akong humihingi ng paumanhin. Patawad. Ipapaalam ko sa'yo. Kung itatapon mo rin ang iniingatan mong bagay. At ikaw ay humihingi uli ng tawad. Luzang, nakikiusap po. Kung kailangan ng kabayaran, ibinigay ko na ang lahat ng aking mayroon para hanapin ka. Huwag kang bibitaw. Kung gusto mong patawarin kita, tayo ay maghihiwalay. Hindi lang ako maging doktor mo, pero maaari ka ring malaman ang iyong sariling hirap. Alam ko na itong kasal na ito ay para sa iyo noong bata ka pa. Ngunit ngayon ay ako'y umalis na sa bahay. Mayroon din akong aking mga hirap. Bakit? Bakit pakiramdam ko'y kilala ko na ang mga mata na ito? Magsalita. Nung gabing iyon, siya'y abalang nakikipaglandian sa ibang lalaki. Paano niya ako maisasalba?
Kaya't gustong magdulog ang aking awa. Sasabihin ko sa iyo, isang babaeng katulad mo na malilimutin. Hindi mo ako maaaring takbuhan. Kung posible. Gusto ko ring umalis. Ulitin natin. Hindi ka ginto. Anong karapatan mong magustuhan kita kapag kita'y makita? Akala ko nga ang ina mo ang napilitang magpakasal sa'yo. Ulitin ko, totoo ito. Sige na, kung gusto mo ng matulis na dila, labi, sasabihin ko sa iyo, ang palabas para sa iyo ay simula pa lamang. Luzong, ayon sa iyong kahilingan ng kabayaran, ang ina ni Chin Chen, totoong naghihintay sa ospital para sa operasyon. Anong tingin mo? Si Chin Chin, ang kabiyak mo, paano ba siya? Nang siya'y magamot mo noong unang pagkakataon ay totoong may pasensya, at ang kanyang pag-uugali sa ospital ay mabuti. Sa tingin ko, hindi siya para sa lalaki. Pero paano kung siya'y nagpapanggap? Ang isang tao, matagal na nagpapanggap. Ito'y tunay na kagilahil alas. Ako na ang bahala sa iyong trabaho. Hindi na kailangan. Ginang, anong nangyari sa inyo? Parang buntis ka. Oh. Hindi, wala akong public line. Baka sa loob o labas ng ospital. Hindi posibleng. Kumakain ako ng birth control. Hindi posible na buntis. Siguro ipaalam natin sa mister na magpa-check sa ospital. Hindi na. Medyo may problema lang ako sa tiyan nitong mga nakaraang araw. Pelikula. Ginang, parang buntis ka. Kailangan kong sabihin sa mister. Magiging mabuti sa iyo ang mister. Ang kasama kong katrabaho ay hindi mahilig sa mga dapat hindi maaaring mabuntis. May kailangan ka ba, Ginang? Gising ka na, ito yung bagong hairstyle na itinagong mo. Anong tinatago? Nako, nainom ko pala yung gatas ni Lucian. Susunod, tignan kung paano matutukoy na ang nagligtas sa kanyang buhay ay ang asawa, at paano niya ito ibabalik.